Nood na ni Tuto yung Kobe na sapat sa 1-on-1 namin at ito agad ang ginawa sa akin. Tinatalon ako. Sobrang ganado, may iisahan pa tayo. Yan nga ako, talagang nawala. So ayun na nga, nagwa 1-on-1 kami at hindi muna namin sinali itong si Tuto. Lagi namin itong ginagawa para at least kahit walang laro ay tuloy-tuloy ang pawis. At ang rules nga namin ay 3 dribbles na, pero tingnan nyo ang gagawin ni Uncle Joey dito. Bilangin natin yung dribble niya. 1, 2, 3, 4 na, tas nagulat siya bakit ako nagsalita. Ayan nga, napatigil siya. Di pa pala nasasabi sa kanya yung rules namin. At dito, nung malaman na niya, tignan niyo yung ginawa. Grabe yung galaw niya dito. Talagang Kobe, halos nakahiga na. Biglang dumadami yung nag-fade away sa grupo namin. Simula nung nagbigay tayo ng Kobe na sapatos. Next position, ito na naman siya. Tignan niyo. Umatake sa kanan, tapos ito na naman. Halos nakahiga na naman. Hindi umabot sila. Grabe naman talaga tong Uncle Joey natin. Siyempre sa susunod ay babawi tayo dahil kanina inasutan niya tayo ng fade away. Nasa warm-up stage pa lang kami nito dahil kaka-umpisa pa lang ng 1-on-1. Pero alam niyo guys, pagdating sa dulo talagang competitive tong laban na to. Ito na siya, nag-iinit na siya. Talagang shooter dito si Uncle Joey. Ito favorite niya, jab shot. Tapos kapag kumagat yung paa mo, ititirahan ka niya. Ayun, pasok na naman, pinaikot na kami. Isang mabilis na galaw naman ang ginawa ko para makabawi agad sa kanya. Dahil nga 3 dribbles lang ang rules natin ay kailangan diretso atake ka agad sa loob. Magandang ensayo rin to, kaya itry nyo to kung hindi nyo pa nasusubukan. Ito ay mapipilitan kang tumira ng mga uncomfortable shots dahil nga limited lang sa 3 yung dribble na pwede mong gawin. Kaya yes, 1-on-1 siya pero part pa rin talaga siya ng ensayo namin. Mabibilis na galaw at decision making ang kinakailangan at dito nga ay sumablay ako. At dahil nga very limited lang na galaw ang pwede mong gawin, dapat alam mo kung saan mo siya dapat atakihin. At kapag nagkaroon ka ng advantage ay quick pull up na kaagad. Aba, pati nga itong si Elden ay bumabangga tapos fade away na. Ito yung sinasabi ko na once mag-start ka na mag-dribble that meron ka mabilis na desisyon. Kasi kung hindi, mapupunta ka sa ganitong klaseng sitwasyon na kung saan may ipit ka. Sobrang laki improvement kapag dito ka nasanay sa 3 dribble rule. Agad nga ako inatake ni Labid pero syempre dedepensa tayo na maayos. Yung challenge ang tira na yan at dahil doon swerte tayo na sumablay itong si Labid. Tulad na lang na ito ay diretso sa ring ang bawat atake. Kapag nagkaroon ng konting separation ay pull up na kaagad, sayang sumablay tayo. Ang isa sa pinakamagandang galaw dito na pwede mong gawin ay ang paggamit ng fake. Katulad na lang noon, napakaganda ng fake ni Uncle Joe. Yun lang, naisaan tayo ni Elden dito, isang napakagandang challenge ang binigay natin. Tignan nyo naman yung kamay ko, halos nasa mukha na. Pero nabitawan niya na maayos. Habang naglalaro kami, mapapansin niyo si Tutoy nakaupo dun sa gilid. Maya lang ay bigla nang sumali at akala naman niya pagbibigyan namin siya sa laro na to. Seryosohan nga kami dahil gusto talaga namin makondisyon. Kaya lang talaga mapilit itong si Tutoy at tumayo na naman. At paulit-ulit, isang galaw na malakas at mabilis lang ang binibigay ko sa kanya. Grabe talaga si Uncle Joey, na-inspire talaga ako dito. Isipin niyo 40 years old pero andun pa rin talaga yung kondisyon niya. At kahit siya talagang hindi niya pinagbibigyan itong si Tutoy. Tignan niyo naman to, binibilang ko yung dribble niya, parang wala na siyang dribble. Pero ayun, nagawa pa ng paraan. Dito kakahold pa lang, ititirahan ka agad si Uncle Joey. Hindi umubra yung pang-uto ni Tutoy. Ito ay dumipensa na talaga siya na maigpit at na-stop ni si Uncle Joe. Dito ay talagang dinipensahan ko siya na maayos. Pinilit kong makasunod sa galaw niya dahil talaga mabilis. Nakagawa siya ng separation pero naka-recover tayo at doon na ilang siya. Akala mo to ya. Maya-maya lang ay talagang no choice na siya kung hindi talaga sakyan itong si Uncle Joe. Dahil nga last point na si Kuya Joey, mananalo na. Talagang ginawa na niya lahat ng pwede niyang gawin. Pero wala talagang hindi siya pagbibigyan. Kahit anong gawin niya, hindi niya mapigilan. Akala ko ay tapos na, yun pala ay madadali pa ako sa dulo. Sobrang gusto kong palpalin at stop siya, napatalon tayo. Naisip ko, yari na naman to kapag pumasok. Buti na lang ay nagmadali itong si Tuto. Pero tingnan nyo, nabitawan niya yung bola. Kung hindi niya nabitawan yun, ako, yari ka to. It shows na talagang seryoso at hindi namin pinagbibigyan itong si Tutoy. Palpal sana yun, nabitawan niya eh.